Paabot sa 254 katao ang patay habang mahigit sa 1,000 naman ang nasugatan matapos maglunsad ang Israeli warplanes ng sunod-sunod na airstrike sa Lebanon. Sunod ng anunsyo ng 2 linggong tigil putukan sa pagitan ng US at Iran, naglunsad ang Israeli warplanes ng serya ng airstrike sa Lebanon kung saan matinding tinamaan ang Kapitolyo na Beirut. Sa ulat ng local media, aabot sa 254 ang agad na nasawi sa pag-atake ng Israel habang nasa 1,165 naman ang sugatan batay sa datos ng Lebanese Civil Defense. Sa statement, sinabi ng Israel Defense Forces na naglunsad sila ng large-scale airstrike sa iba't ibang lugar sa Lebanon para targetin ang nasa higit 100 Hezbollah command centers at military targets. Dagdag pa ng IDF na ito ang pinakamalawak nilang pag-atake mula nang magsimula ang US-Israel war sa Iran. Kinondena naman ni Lebanese President Joseph Aoun ang pag-atake kasabay ng akusasyong paulit-ulit na nilalabag ng Israel ang international law at nakagawa ng panibagong act of genocide. Inakusahan din ni Aoun ang Israel ng paglabag sa lahat ng makataong prinsipyo at minamaliit ang pagsisikap na magkaroon ng kapayapaan at katatagan. Nanawagan din ang Lebanese leader sa international community na umaksyon para sawatain ang agresibong hakbang ng Israel na isang banta sa regional security. Sinabi naman ni Lebanese Prime Minister Nawaf Salam na welcome sa kanila ang ceasefire agreement sa pagitan ng Iran at US, ngunit patuloy na pinalalala ng Israel ang pag-atake na nakapipinsala na rin sa mga sibilyan sa Lebanon. Samantala, nilinaw naman ni US Vice President J.D. Vance na hindi sumang-ayon ng Amerika na masakop ng ceasefire agreement ang Lebanon gaya ng paniwala ng mga negosyador ng Tehran. Ang posisyon anya ng US ay nakafocus sa ceasefire sa pagitan ng Iran at US allies kabilang ang Israel at Gulf Arab states. Taliwas ito sa naunang pahayag ni Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif na sakop ng tigil putukan ang Lebanon. Malakas na pagsabog ang yumanig sa Southern Lebanon kasunod ng airstrike ng Israel ngayong araw. Isa ito sa mga lugar na binomba ng Israel saan nila ay pinakamalaking pag-atake na ginawa nila laban sa grupong Hezbollah mula na magsimula ang digmaan sa gitnang silangan. Ayon kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, suportado nila ang ceasefire ng Amerika sa Iran. Pero hindi raw kasama sa 2-week ceasefire ang Lebanon. Sinimulan ng Israel na bombahin ang ilang bahagi ng Lebanon matapos magpakawala ng rockets pa Israel ang Hezbollah na kaalyado ng Iran. Patuloy ang pag-i-issue ng evacuation orders ng Israel para sa ilang bahagi ng Lebanon. Namataan ang mga pagsabog sa Beirut at sa border ng Lebanon at Israel. Isa sa pinakamahalagang parte ng 2-week ceasefire sa pagitan ng Estados Unidos at Iran ay ang pagbubukas ng Strait of Hormuz na mahalagang daanan para sa global oil supply. Bilang bahagi ng kasunduan, pumayag ang Iran na payagang makatawid ang mga sasakyang pandagat sa loob ng 2 linggo sa ilalim ng koordinasyon ng kanilang armed forces. Sa unang mga oras ng pagbubukas nito, 2 oil tanker ang nakatawid na sa nasabing daluyan matapos makakuha ng pahintulot mula sa Iran. Ang mga ito ay natukoy na isang Greek-owned vessel at isa na may Liberian flag. Samantala, inihayag naman ni Trump na tutulong ang Estados Unidos para maayos ang pagdaan ng mga barko sa strait na nakaranas na ng matinding traffic bunsod ng ilang linggo nitong pagsasara dahil sa digmaan. Ayon kay Trump, mayroong mahigit 130 million barrels ng langis at 46 million barrels ng refined fuel ang nakatenga sa halos 200 tanker na umaasa na makakatawid doon. Iginiit din niya na magdudulot ito ng positibong galaw sa ekonomiya kung saan posibleng makabawi ang Iran sa pamamagitan ng pagbebenta ng langis at pagsisimula ng rekonstruksyon. Ngunit sa kabila ng pagbubukas, nananatiling mahigpit ang kontrol ng Iran sa strait. Kagabi, muling sinuspindi ng Iran ang pagdaan ng mga tanker matapos ang panibagong pag-atake ng Israel sa Lebanon. Ayon sa mga ulat, bagamat may ilang barkong pinayagang makatawid, agad na itinigil ang mga susunod na biyahe dahil sa lumalalang sitwasyon sa rehiyon. Nagbabala pa ang Iran na ang mga barkong dadaan ng walang pahintulot ay maaaring targetin at wasakin na lalong nagpalala sa pangamba ng mga operator ng shipping industry. Sa ngayon, ang buong rehiyon ay nasa mataas na alerto. Ang mga energy facilities ay target, ang mga lungsod ay nasa panganib. Ang mga bansa ay naghahanda. Ang tanong ngayon, hanggang saan ito aabot? Maiiwasan pa ba ang isang mas malaking digmaan? O ito na ang simula ng isang bagong yugto ng conflict sa Middle East? At kung mangyari iyon, handa ba ang mundo sa magiging epekto nito? Naku po!
Nakakatakot na to. Saudi galit na sa ginagawa ng Iran. Amerika tutulong ba? Isang refinery sa gitnang silangan matatagpuan sa Jubail Petrochemical Complex, Saudi Arabia. Isang lugar na kritikal sa produksyon ng enerhiya at mahalaga sa ekonomiya ng buong rehiyon. Kasabay nito, nagkaroon ng emergency meeting ang mga foreign ministers mula sa iba't ibang bansa sa gitnang silangan. Isang pagpupulong na hindi pangkaraniwan, kundi bunga ng lumalalang tensyon. Sa likod ng mga saradong pinto, pinag-usapan ang sunod-sunod na pag-atake sa mga oil at gas facilities sa rehiyon, mga pasilidad na hindi lamang sumusuporta sa ekonomiya ng mga bansa, kundi sa buong mundo. Ayon kay Saudi Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan, hindi namin itinuturing na nagkataon lamang ang mga pag-atake na ito. Ibig sabihin, para sa Saudi Arabia, hindi ito simpleng insidente. Ito ay isang planadong hakbang, isang serya ng aksyon na may malinaw na layunin. Dagdag pa niya, ang kaharian ay hindi magpapadaig sa anumang pressure. Sa halip, ayon sa kanya, ang pressure na ito ay maaaring magdulot ng mas matinding tugon. Isang babala, isang pahiwatig na handa silang lumaban kung kinakailangan. May karapatan kaming magsagawa ng aksyong militar kung kinakailangan. At kung darating ang panahon, ang pamunuan ng kaharian ay gagawa ng nararapat na desisyon. Isang desisyon na maaaring magbago sa balanse ng kapangyarihan sa gitnang silangan. Habang patuloy na tina-target ang kanilang mga yamang ekonomiya, lalo na ang mga oil at gas facilities, patuloy ding naaapektuhan ang kabuhayan ng mga ordinaryong mamamayan. Hindi lamang ito usapin ng military, ito ay usapin ng ekonomiya, ng trabaho ng pang-araw-araw na pamumuhay. Sa kabilang panig, nananatiling aktibo ang Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran, isa sa pinakamakapangyarihang sangay ng kanilang military structure. Kasama ng kanilang mga opisyal at mga leader sa parlamento, ipinapakita nila na hindi sila basta aatras. Para sa kanila, ang kanilang mga aksyon ay bahagi ng kanilang depensa. Isang tugon sa mga presyur mula sa labas ng kanilang bansa. Habang tumatagal, lumalalim ang hidwaan at mas nagiging komplikado ang sitwasyon. Sa gitna ng tensyon, ang mga energy facilities, mga refinery, gas fields at industrial hubs ang nagiging pangunahing target. At sa bawat pag-atake, hindi lang gusali ang nasisira, kundi ang kumpiyansa ng merkado. Ang epekto nito ay mabilis na kumakalat. Tumataas ang presyo ng langis, nagiging hindi stable ang supply, at nagkakaroon ng takot sa global economy. Sa mga bansang umaasa sa imported fuel, ramdam agad ang epekto. Sa presyo ng gasolina, sa presyo ng bilihin, at sa kabuuang ekonomiya. Ibig sabihin, kahit malayo ka sa gitnang silangan, apektado ka pa rin. Habang lumalala ang sitwasyon, mas lalong nagiging mahalaga ang bawat desisyon ng mga leader ng bansa. Isang maling hakbang pwedeng magdulot ng mas malaking krisis. Isang maling interpretasyon pwedeng mag-trigger ng mas malawak na labanan. Sa ganitong sitwasyon, dalawang bagay ang laging pinagpipilian: diplomasya o puwersa. May mga naniniwala na dapat pag-usapan ng lahat na may solusyon sa negosasyon. Pero may mga pagkakataon din na ang aksyon ang nagiging sagot. At dito pumapasok ang tanong, hanggang kailan pipiliin ang diplomasya? At kailan magsisimula ang aksyon? Sa kasalukuyan, nananatiling mataas ang alert level sa buong rehiyon. Ang mga military forces ay nakaantabay, ang mga defense systems ay aktibo, at ang mga mata ng buong mundo ay nakatutok sa bawat galaw. Hindi na ito simpleng regional issue. Ito ay isang global concern dahil ang gitnang silangan ay isa sa pinakamahalagang pinanggagalingan ng enerhiya sa mundo. At anumang kaguluhan dito may direktang epekto sa lahat. Puntong ito, walang malinaw na kasagutan. Pero isang bagay ang sigurado, ang mundo ay nakamasid. At habang tumatagal, lalo lamang tumitindi ang tensyon. Isang maling hakbang na lang, pwedeng magbago ang lahat. At sa gitna ng lahat ng ito, isang tanong ang nananatili. Ito na ba ang simula ng isang mas malaking digmaan? Ano sa tingin mo? Ikomento mo sa ibaba.